Isang gabi ng Setyembre noong 2017 sa isang tahimik na sulok ng Timog Kanlurang London, may napansing mali ang mga kapitbahay. Makapal na kulay abong usok ang umakyat mula sa likod bakuran ng isang bahay sa Wimbledon Park Road. Ang amoy ay mabigat at nakakasuka, malayo sa karaniwang amoy ng barbecue. Isinara ng mga tao ang kanilang bintana, ngunit nanatili ang baho sa hangin. Sa huli, may tumawag sa brigada ng bombero. Pagdating ng mga bumbero, natagpuan nila ang gate ng bakuran na nakakandado at isang lalaki na gumagalaw sa paligid ng isang malaking siga sa likod ng bahay. Sinabi niya na nagsusunog siya ng basura at pagkain. Mataas ang apoy at maitim ang usok. Habang pinapatay ng mga bumbero ang apoy, mas maingat silang tumingin sa loob ng nagbabagang tumpok ng abo at kalahating sunog na mga labi. Kabilang sa mga nauling na piraso ng kahoy at metal, nakakita sila ng mga hugis na hindi dapat naroon. Mga buto, isang kamay, bahagi ng mukha. Napagtanto nila na tinitingnan nila ang mga labi ng tao. Dumating ang pulisya sa loob ng ilang minuto. Ang lalaki sa bakuran ay si Wissam Medoni, isang Pranses na nakatira sa bahay kasama ang kanyang partner at ang dalawang anak nito. Sa simula, sinubukan niyang sabihin na ang bangkay ay labi ng isang tupa. Walang saysay ang paliwanag. Dinala siya ng mga opisyal sa kustodya at sinimulan ang paghahanap sa ari-arian. Sa loob ng bahay, nakakita sila ng mga palatandaan ng isang normal na buhay pamilya. Mga laruan ng mga bata, damit, pang-araw-araw na bagay. Sa labas, sa mga abo ng siga, nakarecover sila ng alahas, mga pira-piraso ng salamin sa mata, at iba pang maliliit na bagay na kalaunan ay makakatulong upang matukoy ang biktima. Sa loob ng maikling panahon, dinala ang mga labi sa isang morgue kung saan sinimulan ng isang pathologist ang mahirap na gawain ng pagbuo muli sa kung ano ang natitira sa katawan. Kahit na halos lahat ay sunog, may sapat na natira para makabuo ng sagot ang mga investigador. Ang biktima ay isang batang babae, nasa maagang 20s, payat ang pangangatawan. Halos wala nang natira sa kanya dahil sa sunog, ngunit may dala siyang pangalan na binibigkas pa rin ng kanyang pamilya ng may pagmamahal sa Pransya. Ang pangalan niya ay Sophie Leon, isang 21 taong gulang na GC mula sa bayan ng Troyes. Ang tanong para sa mga detective ay simple at napakalaki sa parehong oras. Sino si Sophie? Paano siya napunta sa bahay na ito sa London? At ano ang nangyari upang ang trabahong pag-aalaga ng mga bata ay naging isang landas na humantong sa isang siga sa isang bakuran? Handa na ba kayo para sa pinakamadark na kwento na mayaalok ng Britain? Ipinapakilala ang aming bagong libro, Unreal True Crime, British Edition. 35 nakakagulat na totoong kaso ng pagpatay na magpapanatili sa inyo sa dulo ng inyong upuan. Available na ngayon sa Amazon sa paperback at Kindle. O kunin ang inyong agarang i-download mula sa aming website. Ang mga link ay nasa paglalarawan sa ibaba. Huwag magpahuli. Kunin ang inyong kopya ngayon. At ngayon, ipagpatuloy natin ang kaso ngayon. Para maunawaan ang kasong ito, ang kwento ay kailangang bumalik ng ilang taon at tumawid sa channel patungo sa tahimik na mga kalye ng Troyes sa hilagang silangan ng Pransya. Doon lumaki si Sophie. Ipinanganak siya sa isang simpleng pamilya at pinalaki ng kanyang mga magulang, sina Catherine de Vallon at Patrick Leon, na kalaunan ay naghiwalay. Naalala ng mga taong nakakakilala sa kanya ang isang mahiyain na babae na may mahabang kulay kape na buhok, salamin sa mata, at isang banayad na presensya. Gustong-gusto niya ang mga hayop, lalo na ang mga kabayo at pet, at nag-ukol siya ng mga oras sa panonood ng mga pelikula, pagguhit o paglalaro ng video games. Hindi siya naghahanap ng atensyon. Siya ang uri ng teenager na mas gustong tumulong sa likod. Mula sa murang edad, naramdaman niya ang pagkahilig sa mga bata. Tumulong siyang mag-alaga ng mga mas nakababatang kamag-anak at mga anak ng kapitbahay. Ang pag-aalaga sa kanila ay nagpapakalma sa kanya. Nagbigay ito sa kanya ng isang papel na naramdaman niyang natural. Habang tumatanda siya, inilarawan siya ng mga guro bilang tahimik, mabait, at medyo naive. Iniiwasan niya ang conflict at ginawa ang kanyang makakaya upang pasayahin ang mga matatanda sa paligid niya. Nang maghiwalay ang kanyang mga magulang, sinubukan niyang panatilihin ang kapayapaan, hindi nagdaragdag sa tensyon sa bahay. Ang likas na ugaling ito na panatilihing masaya ang iba, upang maiwasan ang mga problema ay naging bahagi ng kanyang personalidad. Nang dumating ang oras upang pumili ng landas pagkatapos ng paaralan, lumiko si Sophie patungo sa childcare.
Nagsimula siyang magsanay sa early childhood education. Simple lang ang kanyang mga ambisyon. Gusto niya ng trabaho kung saan maaari siyang mag-alaga ng mga bata, marahil sa isang nursery o bilang isang childminder. Hindi siya nangangarap ng katanyagan o malaking pera. Nais niya ng katatagan, isang maliit na lugar para sa kanyang sarili balang araw, at trabaho na tumutugma sa kanyang banayad na karakter. Ngunit tulad ng maraming kabataang Europeo, naramdaman din niya ang paghila ng mas malaking mundo. Mahalaga ang pag-aaral ng Ingles kung gusto niya ng mas maraming opsyon. Ang London, kasama ang halo ng mga kultura at oportunidad nito, ay tila ang perpektong lugar upang lumaki. Sa pamamagitan ng mga kontak, narinig niya ang tungkol sa isang babaeng Pranses na nakatira sa London na nangangailangan ng tulong sa kanyang 2 bata. Ang trabaho ay bilang isang easy pair na nakatira sa pamilya, gumagawa ng childcare, pangunahing gawaing bahay, at pagpapabuti ng kanyang Ingles sa parehong oras. Nagkwento ang babae tungkol sa pagtatrabaho sa fashion, tungkol sa isang stylish na buhay sa lungsod. Mula sa Troyes, ito ay tila nakakakilig, halos glamorous. Pagkatapos ng ilang palitan, inalok ang trabaho. Lilipat si Sophie sa London, maninirahan kasama ang Pranses na mag-asawa, at mag-aalaga sa mga bata. Ito ay naramdaman na isang ligtas na paraan upang pumasok sa buhay ng may sapat na gulang. Hindi siya mag-iisa sa isang kakaibang lungsod. Magkakaroon siya ng silid, pagkain, at ilang pera. Sinabi niya sa kanyang ina na gusto niyang umalis. Nag-alala ang kanyang ina, tulad ng ginagawa ng maraming ina, ngunit gusto rin niya na magkaroon si Sophie ng sarili niyang mga karanasan. Sa simula ng 2016 na, nag-impeke si Sophie ng kanyang maleta at umalis sa Troyes patungong London. Sa simula, tila gumagana ang mga bagay. Inalagaan niya ang mga bata, natutunan ang mga routine, at nagsimulang manirahan sa bahay sa Southfields malapit sa Wimbledon. Nakita siya ng mga kapitbahay na naglalakad kasama ang mga bata papunta sa paaralan at sa parke. Mahiyain siyang umiti nang batiin nila siya. Patuloy siyang nakikipag-ugnayan sa bahay, nagpapadala ng mga mensahe tungkol sa kanyang bagong buhay, kanyang Ingles, at ang lungsod sa paligid niya. Ngunit sa ilalim ng ibabaw, ang trabaho ay mas mahirap na kaysa sa tingin. Mahaba ang mga oras. Napakababa ng bayad, humigit kumulang British pound sterling 50 sa isang linggo. Malayo sa wastong minimum wage para sa dami ng oras na nagtrabaho siya. Marami ang inaasahan ng mag-asawa, bihirang nagrereklamo si Sophie. Pinalaki siyang gawing gumana ang mga bagay, umangkop, at umaasa pa rin siya na magbubukas ng mga pinto ang London para sa kanya. Habang lumipas ang mga buwan, gayunpaman, may nagbago sa bahay. Ang mainit na imahe ng isang stylish, modernong pamilya ay nagsimulang magbitak, at natagpuan ni Sophie ang kanyang sarili na nahuli sa loob ng isang mundo na hindi sumusunod sa normal na mga patakaran. Ang babaeng umupa kay Sophie ay si Sabrina Quider, isang Pranses na may lahing hilagang Aprikano na lumipat sa London ilang taon na ang nakakaraan. Ipinakita niya ang sarili bilang isang fashion designer at stylist. Nagkwento siya tungkol sa mga celebrity at sa mundo ng entertainment. Ngunit sa likod ng facade na yon, ang kanyang buhay ay hindi matatag. Ang trabaho ay dumarating at umaalis. Lumitaw ang mga problema sa pera. Ang mga relasyon sa mga partner at kaibigan ay madalas na nagtatapos ng masama. Inilarawan siya ng mga tao sa paligid niya kalaunan bilang volatile, dramatic, at controlling. Ang isa sa kanyang mga nakaraang relasyon ay kay Mark Walton, isang Irish music executive at isang founding member ng boy band na Boyzone. Natapos ang relasyon mga taon bago pa man niya makilala si Sophie. Para sa karamihan ng mga tao, ang paghihiwalay sa isang ex ay magiging bahagi ng nakaraan. Para kay Sabrina, ito ay naging sentro ng isang lumalagong obsesyon. Inakusahan niya si Mark Walton ng pagtataksil sa kanya, ng pang-aabuso sa kanya, ng pagsunod sa kanyang buhay mula sa malayo. Sa paglipas ng mga taon, paulit-ulit siyang nagreklamo sa pulisya tungkol dito. Nagpost siya ng mga alegasyon online. Inangkin niya na siya ay mapanganib, makapangyarihan, at may kakayahang gumawa ng mga pambihirang bagay. Ang kanyang bagong partner, si Wissam Downey, ay tila nagmula sa isang napakaibang mundo. Pranses din siya na may ugat na Algerian, ngunit nag-aral siya ng economics at nagtrabaho sa finance sa London bilang isang credit risk analyst. Nakita siya ng mga kasamahan bilang tahimik, edukado, at rational. Nang lumipat siya kay Sabrina, pumasok siya sa isang chaotic emotional environment na dahan-dahang humila sa kanya.
Sa paglipas ng panahon, tumigil siya sa paghamon sa mga paniniwala ni Sabrina at nagsimulang ibahagi ang mga ito. Ang takot niya kay Mark Walton ay naging takot niya. Ang galit niya ay naging galit niya. Inilarawan ng mga psychiatrist kalaunan ang isang uri ng shared psychosis kung saan ang delusion ng isang partner ay kumalat sa isa pa. Pareho silang naniwala na si Walton ay isang makapangyarihang kaaway na gustong saktan sila at ang kanilang mga anak. Sa oras na dumating si Sophie sa bahay sa Southfields, dala na ni Sabrina at Wisdom ang baluktot na worldview na ito. Nakita nila ang mga banta sa lahat ng dako. Naniwala sila na may nagmamanman sa kanila na ang kanilang mga telepono at buhay ay inaatake. Sa halip na makita ang kanilang bagong nani bilang isang dalaga na gustong pagbutihin ang kanyang Ingles, nagsimula silang makita siya bilang isang potensyal na bahagi ng inakala nilang conspiracy. Sa simula, ang tensyon ay naganap sa anyo ng pagpuna at patuloy na paghahanap ng mali. Nagreklamo si Sabrina tungkol sa trabaho ni Sophie, kanyang pag-ugali, kanyang kunwari katamaran. Pinahiya niya siya sa harap ng iba. Si Sophie, nagalit sa conflict, sinubukan niyang maging mas mahusay upang panatilihin ang kapayapaan. Tinanggap niya ang mas maraming gawain, mas mahabang oras, emotional pressure. Iyon ang palagi niyang ginagawa kapag ang mga matatanda ay hindi masaya sa kanya. Pagkatapos ay nagbago ang mga akusasyon. Naging mas kakaiba at mas madilim. Nagsimulang mag-angkin si Sabrina na nakikipag-ugnayan si Sophie kay Mark Walton. Sinabi niya na ipinadala ang EAC pair upang manmanan ang pamilya, magbigay ng gamot sa kanila, saktan ang mga bata. Sa isip ni Sabrina, hindi na lang si Sophie isang empleyado. Siya ay isang kaaway sa loob ng bahay. Hindi pinigilan ni Wisdom ang mga ideyang ito. Tumulong siyang pakainin ang mga ito. Magkasama, nagsimula silang tanungin si Sophie tungkol sa mga tawag, mensahe, at maliliit na detalye ng kanyang araw. Tinanong nila siya kung sino ang kausap niya, saan siya pumunta, bakit siya gumagawa ng mga simpleng bagay. Binigyang kahulugan nila ang bawat normal na aksyon bilang patunay na may itinatago siya. Nawala ang linya sa pagitan ng katotohanan at imahinasyon para sa kanila. Sa labas ng mundo, si Sophie ay tila isang ordinaryong isper. Ngunit sa loob ng bahay, ang kanyang buhay ay lumiliit. Kinontrol ng mag-asawa ang kanyang mga paggalaw. Kinuha nila ang kanyang pasaporte at nilimitahan ang kanyang access sa kanyang telepono at social media. Napansin ng mga kaibigan na hindi na siya tumutugon sa mga mensahe. Ang kanyang pamilya sa Pransya ay nakatanggap ng mas kaunting tawag. Nang kausapin niya sila, siya ay tila pagod at hindi na umaasa. Sinabi niya sa kanila na may mga problema sa trabaho at na gusto niyang umuwi, ngunit hindi niya lantaran na sinabi ang buong antas ng pang-aabuso na kanyang hinarap. Naging isa pang kasangkapan ng kontrol ang pera. Huminto ang mag-asawa sa pagbabayad sa kanya ng regular at wala siyang naipon o tiket. Naramdaman niya na nakulong siya sa London. Wala siyang language skills, kumpiyansa, o mga resources upang umalis at magsimula sa ibang lugar. Nakadepende siya ng lubusan sa mga tao ngayon ay bumabaling laban sa kanya. Habang lumipas ang mga buwan, pumayat si Sophie. Naalala ng mga kapitbahay na nakakita ng isang manipis na dalaga na mukhang pagod at gutom. Minsan, binigyan siya ng pagkain ng isang kapitbahay. Ang iba ay nakarinig ng malakas na boses sa pamamagitan ng mga dingding, minsan huli na sa gabi, nakarinig sila ng isang boses na nangingibabaw, umaakusa, at isa pang boses na sumasagot, mahina at takot. Sa mga bihirang sandali nang nakatakas si Sophie sa bahay sandali, siya ay tila balisa at withdrawn, na tila may dala siyang mga lihim na hindi niya alam kung paano ibahagi. Sa loob, ang psychological abuse ay naging isang uri ng pribadong interrogation regime. Nagsimulang tanungin ni Sabrina at Wisdom si Sophie sa loob ng maraming oras, hinihiling na aminin niya na siya ay isang agent ni Mark Walton. Sinabi nila sa kanya na kinokontrol siya ni Walton, na gumagamit siya ng black magic, na iniutos niya sa kanya na lasunin ang pamilya at abusuhin ang mga bata. Pinilit nila siyang umupo sa harap ng isang telepono na nagre-record ng video at audio habang inaatake nila siya ng mga tanong at akusasyon. Sa mga recording na ito, nakalaunan ay ipinakita sa korte, si Sophie ay tila wasak at takot. Sinubukan niyang sumagot sa kanyang limitadong Ingles, minsan ay inuulit kung ano ang gusto nilang marinig sa pag-asang titigil ang pagtatanong. Kinuha ng mag-asawa ang mga sapilitang pahayag na ito bilang patunay na totoo ang kanilang mga delusyon.
Inulit nila ang mga ito, sinuri ang mga ito, at bumalik sa kanya na may mas maraming tanong. Sa parehong oras, ang pang-aabuso ay naging pisikal. Ang post-mortem examination kalaunan ay nagpakita na si Sophie ay nagdusa ng maraming nabaling buto-buto, isang bali na sternum, isang nabaling panga, at malawak na pasa sa mga araw bago ang kanyang kamatayan. Ang mga pinsala ay hindi nagmula sa isang solong insidente. Nagmula ang mga ito sa paulit-ulit na mga blow at assault sa paglipas ng panahon. Nagtalo ang mga prosecutor na gumamit si Sabrina ng mga bagay tulad ng electrical cables upang bugbugin siya, at sumali si Wisam o hindi bababa sa tumayo lang habang nangyayari ang karahasan. Namuhay si Sophie sa patuloy na takot. Araw-araw inaalagaan niya ang mga bata at ginagawa ang kanyang mga gawain. Habang gabi-gabi ay hinarap niya ang posibilidad ng mga bagong interrogation, bagong insulto, bagong atake. Sumulat siya ng mga mensahe at notes na nagpakita ng kanyang desperasyon na nagsasabing gusto niyang umalis at umuwi. Ngunit hindi niya alam kung paano ito gagawin. Sa maliit na mundo ng bahay na yon, hawak ng mag-asawa ang lahat ng kapangyarihan. Wala siyang suporta, walang ligtas na lugar na pupuntahan, at walang malinaw na paraan upang makatakas. Sa kalagitnaan ng 2017, hindi na si Sophie isang empleyado sa isang mahirap na trabaho. Siya ay epektibong naging isang bilanggo, umaasa sa parehong mga tao na nagpahirap sa kanya. Noong Setyembre 2017, umabot sa isang nakamamatay na punto ang lahat. Ang eksaktong mga detalye ng huling oras ay nanatiling hindi tiyak dahil sina Sabrina at Wisam lamang ang nakakaalam kung ano mismo ang nangyari at sinubukan ng bawat isa na sisihin ang isa. Ngunit ang mga saksi at forensic evidence ay tumulong sa mga prosecutor na bumuo ng isang posibleng pagkakasunod-sunod. Isang gabi, isang residente na nanatili sa bahay ang nakarinig ng sigawan, paghampas, at tunog ng tubig. Ang mga inday ay nagmula sa banyo. Narinig ng saksi si Sophie na sumisigaw at pagkatapos ay isang huling mabigat na katahimikan. Ayon sa prosecution, kinorner ng mag-asawa si Sophie sa bath, binugbog siyang muli, at pagkatapos ay nilunod siya o nagdulot ng fatal injuries na hindi niya nakayanan. Ang malinaw ay napagsapit ng susunod na araw, patay na si Sophie. Sa halip na tumawag ng ambulance o pulis, lumipat sina Sabrina at Wisam sa susunod na yugto, ang pagtatago sa kanilang ginawa. Itinago nila ang pagkamatay ni Sophie sa loob ng ilang oras, marahil mas matagal. Sa panahong iyon, napapalibutan pa rin sila ng mga normal na bagay ng pang-araw-araw na buhay. Ang mga bata ay nasa bahay. Kailangang ihanda ang pagkain. Ang ordinaryong routine ay nasa tabi ng presensya ng isang bangkay na kailangan nilang alisin. Noong ika-20 ng Setyembre, 2017, dinala nila ang kanyang katawan sa bakuran. Doon ay nagtayo sila ng isang pansamantalang siga. Nagdagdag sila ng mga materyales upang pasiglahin ang apoy, inilagay ang katawan ni Sophie sa ibabaw, at sinindihan ito. Upang itago ang amoy, nagluto sila ng manok sa isang barbecue sa parehong oras. Ang makapal na usok ay lumutang sa mga kalapit na bakuran at sa mga kalapit na bahay. Ang amoy ng nasusunog na laman na hinaluan ng pagkain at basura ang siyang tuluyang nagtulak sa mga kapitbahay na tawagan ang mga emergency services. Sa oras na dumating ang mga bumbero, ang katawan ni Sophie ay nasunog halos hindi na makilala. Ngunit nabigo ang pagtatangka na magkunwari na walang nangyari. Masyadong halata ang siga, masyadong malakas ang amoy, at masyadong mahina ang mga kasinungalingan. Ang pagtuklas ng mga labi sa mga abo ay ginawa ang bahay sa Wimbledon Park Road na isang crime scene, at ang 2 tao na kumontrol sa buhay ni Sophie ay nasa sentro na ngayon ng isang investigasyon sa pagpatay. Habang kinuha ng mga detective mula sa Metropolitan Police, sinimulan nila sa pagtukoy sa biktima. Ang bahay ay pag-aari ng isang Pranses na mag-asawa na may isang yeast pair. Ang dalaga na yon ay hindi nakita sa loob ng ilang panahon. Ang mga labi sa bakuran, ang mga personal na bagay na natagpuan sa mga abo, at dental work ay ginawang posible upang kumpirmahin na ang biktima ay si Sophie Leon. Tinanong ng mga opisyal sina Sabrina at Wisam. Nagbago ang kanilang mga kwento. Sa isang punto, inangkin ni Sabrina na umalis si Sophie isang araw o 2 bago pa upang bumalik sa Pransya. Iyon ay malinaw na imposible. Pareho silang umamin sa pagsunog sa katawan na sinasabing nagpanik sila pagkatapos na matagpuan siyang patay. Iginiit nila na hindi nila siya pinatay.
Sinabi nila na natuklasan nila siyang walang buhay at nagpasya na itapon ang katawan sa halip na harapin ang mga tanong. Ang pisikal na ebidensya ay nagkwento ng ibang kwento. Idinokumento ng pathologist ang mga nabaling buto-buto, ang durog na sternum, ang nabaling panga, at ang pattern ng mga pasa sa katawan ni Sophie. Ang mga pinsalang ito ay naganap sa loob ng mga araw, hindi sa isang solong aksidente. Nagpakita sila ng isang pattern ng matagal na pang-aabuso, hindi isang hindi inaasahang trahedya. Pagkatapos ay natagpuan ng mga investigador ang mga recording. Nakaimbak sa mga telepono at device ang mga oras ng audio at video mula sa mga interrogation. Sa kanila, kinorner ni na Sabrina at Wism si Sophie, inakusahan siya ng paulit-ulit ng pagtatrabaho kay Mark Walton. Tinulak nila siyang aminin na ginamit niya siya upang magbigay ng gamot at abusuhin ang pamilya. Inulit nila ang mga bizarre na theory tungkol sa black magic at conspiracies. Si Sophie ay mukha at tila pagod, takot, at ganap na dominated. Para sa hurado at para sa publiko, ang mga recording na ito kalaunan ay naging isa sa pinakamalinaw na bintana sa bangungot na pinagdaanan niya sa bahay na iyon. Nagsalita din ang mga detective sa mga kapitbahay, kaibigan, at pamilya ni Sophie. Inilarawan ng mga kapitbahay ang pagdinig ng sigawan at nakita si Sophie na pumayat. Sabi ng ilan ay sinubukan nilang tumulong sa pagkain o maliliit na gawa ng kabaitan. Ang mga kaibigan at pamilya sa Pransya ay nagpakita ng mga mensahe mula kay Sophie na naglalarawan ng mga insulto, hindi binayarang sahod, at ang kanyang pagnanais na umuwi. Alam nila na hindi siya masaya, ngunit hindi nila kailanman naisip ang antas ng karahasan sa likod ng mga dingding ng bahay na iyon sa London. Ang isa pang pangunahing figura ay pumasok sa kaso, si Mark Walton mismo. Mula sa Los Angeles, kung saan siya nakatira at nagtatrabaho bilang isang music producer, nalaman niya na siya ay nasa sentro ng mga akusasyon ng mag-asawa. Pumayag siyang makipagtulungan ng lubusan at lumipad sa London upang tumestigo. Sa korte, nagbigay siya ng ebidensya tungkol sa kanyang nakaraang relasyon kay Sabrina at tinanggihan ang lahat ng bizarre na claim na ginawa niya laban sa kanya. Walang nakitang ebidensya ang mga investigador na nakilala niya si Sophie o nagkaroon ng anumang kontak sa kanya. Para sa hurado, ang kanyang kalmado na patotoo ay nagpabulaan sa pantasya ng mag-asawa na si Sophie ay bahagi ng isang balangkas. Sa oras na umabot sa paglilitis ang kaso, ang mga prosecutor ay nakabuo ng isang larawan ng isang dalaga na pinuntirya, isolated, at ginawang scapegoat para sa mga bali-baling isip ng dalawang matanda na nabuhay sa loob ng isang shared delusion. Ang paglilitis ay naganap sa Old Bailey, ang Central Criminal Court ng London noong 2018. Sina Sabrina Quider at Wism Downey ay parehong nahaharap sa mga kaso ng pagpatay at perverting the course of justice. Sa simula ng paglilitis, inamin nila na sinunog nila ang katawan ni Sophie at sinubukan itong itapon. Nagplead sila ng guilty sa bahaging iyon, ngunit pareho silang tumanggi sa pagpatay. Sinubukan ng bawat isa na ilipat ang sisi sa isa, ipinakita ang kanilang sarili bilang hindi gaanong responsable, hindi gaanong marahas, hindi gaanong may kontrol. Naglatag ang prosecution ng ibang kwento. Sinabi nila na sina Sabrina at Wism ay kumilos ng magkasama ng magkahawak kamay sa loob ng maraming buwan. Inilarawan nila ang isang pattern ng emotional at pisikal na pang-aabuso na nagsimula sa pagpuna, lumaki sa mga interrogation, at nagtapos sa torture at kamatayan. Nagtalo sila na ang obsesyon ng mag-asawa kay Mark Walton ay nagbaluktot sa kanilang perception ng realidad kaya't ginawa nila ang isang inosenteng dalaga na sentro ng kanilang takot at galit. Nakikinig ang mga hurado sa mga recording ng mga interrogation. Narinig nila ang mga tanong, ang mga akusasyon, at ang pagod na mga sagot ni Sophie. Nakita nila ang mga larawan ng kanyang mga pinsala at narinig ang expert testimony mula sa mga doktor na nagpaliwanag kung paano at kailan nabali ang mga buto sa kanyang katawan. Nalaman nila ang tungkol sa kontrol sa kanyang pasaporte, kanyang telepono at kanyang sahod. Narinig nila mula sa mga kapitbahay na naglarawan ng mga sigaw at ang amoy ng nasusunog na laman. Nakinig sila kay Mark Walton na nagpaliwanag sa mga taon ng harassment na natanggap niya mula kay Sabrina at kung paano naging mas matindi ang kanyang mga kasinungalingan tungkol sa kanya sa paglipas ng panahon. Nagkwento ang mga psychiatric expert tungkol sa kalagayan ng isip ng mga defendant. Si Sabrina ay may kasaysayan ng depression at mga palatandaan ng personality disorder. Ang mag-asawa ay nagpakita ng mga tampok ng shared psychosis, madalas na tinatawag na folie à deux, kung saan pinapalakas ng dalawang tao ang delusion ng bawat isa.
Ngunit nilinaw din ng mga expert ang isang bagay. Ang mga problema sa kalusugan ng isip ay hindi nag-alis ng responsibilidad para sa kanilang mga aksyon. Naiintindihan pa rin nila ang pagkakaiba sa pagitan ng tama at mali. Nagplano sila sa pagsunog ng katawan. Nagsinungaling sila sa pulisya. Hindi sila kumilos sa isang sandali ng pagkalito. Kumilos sila sa paglipas ng panahon ng may layunin. Nang dumating sa sentral na tanong, sino talaga ang pumatay kay Sophie sa banyo? Sinubukan ng bawat defendant na ituro ang daliri sa isa. Inilarawan ni Sabrina ang sarili bilang isang biktima ng kontrol ni Wissam. Ipinakita niya ang sarili bilang isang passive na lalaki na naimpluwensyahan at dominated niya. Nagtalo ang prosecution na hindi na kailangang pumili ng isa sa isa. Pareho silang nakibahagi sa mga interrogation, ang mga pambubugbog, ang pagpapagutom, at ang pagtatangka na sirain ang ebidensya. Pareho silang nagtayo at nagpalakas sa fantasy na nagtatrabaho si Sophie kay Mark Walton. Pagkatapos ng mga linggo ng ebidensya, nagretiro ang hurado upang isaalang-alang ang kanilang hatol. Noong ika-24 ng Mayo 2018, natagpuan nila sina Sabrina Quider at Wissam Medowney na guilty sa pagpatay. Sa paghatol noong Hunyo 2018, hinarap ng hukom ang dalawang defendant na ginawang pribadong bilangguan ang isang ordinaryong bahay. Nagkwento siya tungkol sa kalupitan ng pang-aabuso, ang haba ng panahon na tumagal ito, at ang paraan kung paano inalis ng mag-asawa ang dignidad at pag-asa ni Sophie. Tinawag niya ang kanilang pag-ugali na isang halimbawa ng kakila-kilabot na kalupitan na walang dahilan. Sina Sabrina Quider at Wissam Medowney ay nakatanggap ng life sentences na may minimum na termino na 30 taon bago pa man sila makahingi ng parol. Sa korte, nakinig ang mga magulang ni Sophie. Ang kanyang ina, si Catherine, at ang kanyang ama, si Patrick, ay naglakbay mula sa Pransya upang umupo sa paglilitis at marinig sa masakit na detalye kung ano ang dinanas ng kanilang anak. Naalala nila ang isang banayad, mahiyain na babae na nagmamahal sa mga bata, kabayo, pelikula, at simpleng kasiyahan. Inaasahan nila na balang araw ay magsisimula siya ng sarili niyang pamilya. Sa halip, kailangan nilang ilibing siya ngayon. Nagkwento sila tungkol sa mga bangungot, tungkol sa patuloy na imahe ng kanyang pagdurusa, at tungkol sa paraan kung paano nasira ang kanilang buhay nang malaman nila na ang kanyang katawan ay sinunog sa isang bakuran sa London. Bumalik sa Pransya, naganap ang libing ni Sophie sa isang bayan malapit sa kung saan siya lumaki. Pamilya, kaibigan, at estranghero ang dumating upang magbigay galang. Sa London, ginanap ang mga march at vigil bilang pag-alaala sa kanya. Ang iba pang mga Yeezy pair ay nagsimulang magsalita ng publiko tungkol sa kanilang sariling mga karanasan ng exploitation at pang-aabuso. Ipinakita ng kaso kung gaano kadali para sa mga batang live-in domestic workers na maging invisible, nakatago sa loob ng mga pribadong tahanan kung saan halos kahit ano ay maaaring mangyari ng walang panlabas na pangangasiwa. Ang kwento ni Sophie Leon ay hindi natapos sa hatol. Sa mga taon na sumunod, ang mga documentary, artikulo, at podcast ay bumalik sa kanyang kaso. Sinuri ng mga journalist at manunulat ang psychology ng mag-asawa na pumatay sa kanya, ang proseso ng legal, at ang mas malawak na tanong kung paano pinoprotektahan o nabibigong protektahan ng lipunan ang mga nagtatrabaho sa likod ng mga nakasarang pinto sa mga tahanan ng ibang tao. Ang pariralang shared psychosis ay lumitaw ng paulit-ulit sa pagsusuri ng kaso habang sinubukan ng mga tao na maunawaan kung paano maaaring pakainin ng dalawang matanda ang delusions ng bawat isa hanggang sa punto kung saan pinahirapan at pinatay nila ang isang dalaga na walang ginawa sa kanila. Para sa kanyang pamilya, wala sa mga iyon ang nagdala sa kanya pabalik. Si Sophie ay nanatiling mahiyain na babae mula sa Troyes na nagmamahal sa mga bata at gusto ng isang simpleng buhay. Umalis siya sa bahay upang matuto ng Ingles, upang lumaki, at upang kumuha ng isang maliit na hakbang tungo sa independence. Sa halip, lumakad siya sa orbit ng dalawang tao na nakulong sa kanilang sariling kabaliwan at ginawa nila siyang biktima ng isang fantasy war na umiral lamang sa kanilang mga ulo. Ngayon, kapag naaalala ng mga tao ang kaso ni Sophie Leon, nakikita nila ang parehong horror ng kanyang dinanas at ang fragility ng isang taong malayo sa bahay na may limitadong wika, maliit na pera, at isang malalim na pagnanais na magtiwala sa mga taong umupa sa kanya. Ang kanyang kwento ay nagbabala tungkol sa kung ano ang maaaring mangyari kapag ang kapangyarihan ay walang check sa likod ng mga pinto ng isang bahay ng pamilya, kapag ang sakit sa isip ay humalo sa kontrol at obsesyon,
At kapag ang isang mabait at tahimik na tao ay ginagamot na tila ang kanilang buhay ay walang halaga. Sa huli, ang investigasyon, ang paglilitis, at ang life sentences ay nagbigay ng isang sukatan ng hustisya, ngunit ang tunay na sentro ng kwentong ito ay nanatiling pareho. Isang 21 taong gulang na Frances na Giesiper na nawala sa isang banyagang lungsod na ang tanging tunay na krimen ay ang pagnanais na bumuo ng isang mas mahusay na hinaharap at paglalagay ng kanyang tiwala sa maling mga tao.